Si Tony Yang, na kilala rin bilang Yang Jianxin sa China, ay isang negosyanteng nakabase sa Pilipinas. Ngunit hindi siya simpleng businessman, siya ay isang figure na napapalibutan ng mga kontrobersya. Bukod sa kanyang tunay na pagkakakilanlan bilang Chinese, ginagamit din niya ang alias na Antonio Maestrado Lim para patakbuhin ang kanyang negosyo sa Pilipinas. Ayon sa kanyang sariling pahayag, ito ay ginawa dahil hindi siya marunong mag-English, kaya't mas madali para sa kanya na magpanggap bilang isang Filipino businessman. Early life and migration to the Philippines. Si Yang Jianxin ay ipinanganak sa China, ngunit sa murang edad nakarating siya sa Pilipinas sa tulong ng kanyang lolo. Noong siya ay 2 o 3 taong gulang, ang kanyang lolo raw ang nagproseso ng kanyang Peking birth certificate na nagpapakilala sa kanya bilang si Antonio Lim. Ayon sa kanyang testimony sa Senado, wala siyang ideya na peking mga dokumento ang mga ito. Inaakala niyang ginawa iyon ng kanyang lolo para sa kanyang kaginhawahan. Simula noong late 1990s, nagsimula ng mamalagi si Yang sa Pilipinas at dito niya sinimulan ang kanyang negosyo. Bagaman may mga dokumentong nagsasabing siya ay Filipino, kinumpirma ni Yang na wala siyang hawak na Filipino passport. Lahat ng ito ay nagdulot ng malaking pagtatanong tungkol sa kanyang tunay na layunin sa bansa. Pagbuo ng negosyo sa Pilipinas, isa sa mga malalaking issue na bumalot kay Yang ay ang kanyang papel sa mga Philippine Offshore Gaming Operators POGOs, isang kontrobersyal na industriya sa Pilipinas na kadalasang nauugnay sa mga iligal na aktibidad tulad ng money laundering at illegal immigration. Si Tony Yang ay umamin na may kinalaman siya sa mga POGO, partikular na sa mga operasyon sa Cagayan de Oro at Pampanga. Naging mainit na usapin ito sa Senado kung saan pinagdudahan ang legalidad ng kanyang mga negosyo at koneksyon sa mga kapwa negosyanteng Chino. Isa pa sa mga issue laban kay Tony Yang ay ang kanyang pagmamayari ng isang malaking kumpanya ng bakal, ang Philippine Sanja Steel Corporation. Ang kumpanya ay itinayo noong 2018 kasabay ng pagtatayo ng iba pang POGO hubs. Ipinatawag din siya sa ilang pagdinig ng House of Representatives kaugnay sa mga POGO operations kung saan nadiskubre ang iba pang dokumento na nag-uugnay sa kanya sa mga questionable na transaksyon. Connection to Philippine politics. Hindi lamang sa negosyo umiikot ang buhay ni Tony Yang. Siya rin ay may koneksyon sa politika. Ayon kay Yang, nakilala niya si dating Pangulong Rodrigo Duterte ngunit hindi raw sila malapit. Subalit ang kanyang kapatid na si Michael Yang ay naging economic advisor ni Duterte noong kanyang administrasyon. Dahil dito maraming haka-haka ang lumabas tungkol sa mga pabor at proteksyong natatanggap ng pamilya Yang mula sa gobyerno. Naging tampok din ang mga larawan ni Tony Yang kasama ang mga matataas na opisyal ng Philippine National Police, bagay na nagdulot ng higit pang suspetsa sa mga nakatagong motibo ng kanyang mga negosyo. Senate investigation and arrest. Noong 2024, mas lalong uminit ang kontrobersya sa pangalan ni Tony Yang nang mahuli siya sa Ninoy Aquino International Airport. Ayon sa Presidential Anti-Organized Crime Commission, PAOCC, siya ay nahuli bilang isang undesirable alien habang nagtatangkang umalis ng bansa. May dala siyang 1.4 milyon na pera at ilang foreign currencies na nagdulot ng suspetsa na maaaring tumatakas siya mula sa mga kaso laban sa kanya. Ang mga pagdinig sa Senado ay nagpatuloy at dito na lumabas ang mga impormasyon tungkol sa Peking birth certificate ni Yang at ang kanyang paggamit ng alias na Antonio Lim. Kinumpirma rin ni Senator Risa Hontiveros na ang mga dokumento ni Yang ay malinaw na peke at sinabi niyang niloloko ni Yang ang Pilipinas sa loob ng higit 20 years. Family involvement and broader allegations. Hindi lamang si Tony Yang ang sangkot sa mga kontrobersya. Ang kanyang kapatid na si Michael Yang ay napatunayang may koneksyon din sa mga POGO operations at iba pang illegal activities. Sa mga investigasyon, nadiskubre na ang magkapatid na Yang ay gumagamit ng kanilang mga koneksyon para itago ang kanilang mga questionable na transaksyon. Lumabas din ang pangalan ng iba pang miyembro ng kanilang pamilya sa mga dokumento, kabilang ang kanilang kapatid na si Hongjiang Yang na may mga transaksyon sa Baofulan Development, isang kumpanyang pagmamayari ni dismissed Bamban Mayor Alice Guo. Ayon sa mga investigador, mukhang may malaking sindikatong Chinese na nakaimpluwensya sa Pilipinas at gumagamit ng mga peking dokumento at pagkakakilanlan upang palusutan ang mga batas ng bansa. Conclusion,
Si Tony Yang na nagtatago sa ilalim ng pangalan na Antonio Maestrado Lim ay isang businessman na gumamit ng peking identity para mapatakbo ang kanyang mga negosyo sa Pilipinas. Mula sa Pogos hanggang sa mga transaksyon sa steel industry, ang kanyang pangalan ay nababalot ng mga issue ng illegal activities at political connections. Habang nagpapatuloy ang mga investigasyon, patuloy na sinusubaybayan ng publiko kung paano tatapusin ni Yang ang kanyang mahahabang kontrobersyal na kabanata sa Pilipinas. Kung gusto niyong masundan pa ang kwento ng mga personalidad na may kontrobersyal na buhay tulad ni Tony Yang, huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para updated kayo sa aming mga susunod na video.